sa mga tropa natin dyan. So ito na yung Sniper 155 natin. Ngayon susubukan natin kung paano natin siya papaandarin kapag nalobat yung baterya natin kasi wala siyang kickstart. So marami din nagtatanong ng mga tropa pits natin dyan. So may mga ilan na rin na nakagawa ng video na to. So kaya ako naisipan na gawin ulit itong video na ito para ako mismo yung maka-actual na makagawa ng technique na yun na kung paano natin papaandarin yung Sniper 155 natin kapag nalobat yung battery. Ayan, so ito na rin yung kasagutan sa mga tropa pits natin dyan na nag-aalangan na bumili ng Sniper 155 kasi nga wala siyang kickstarter. Pero meron siyang push button, no? Wala nga lang siyang kickstarter. Nga lang, nag-aalangan sila kasi kapag nalobat yung battery. So ito na yung gagawin natin kung paano. Ito na yung solusyon kung paano natin paandarin yung sniper natin. Susubukan natin. Nandito nga pala ako ngayon sa Memorial. Ayan. So, saktong-sakto dito, pababa siya. Yung pababa na area na yan, dyan tayo kukuha ng buwelo. Actually, dalawa yung technique dito. So, gagawin muna natin, yung itutulak natin yung motor pababa, tapos papaandarin natin. No? Tapos, meron pang yung isa, yung hinahatak yung gulong. No? So, susubukan muna natin yung isa, yung tinutulak. Yeah. Let's go. Ayan, subukan na natin mga tropa pits. Huwag naman sanang umulan at mukhang uulan pa. Kuha muna tayo ng konting buwelo. Ayan, patay muna natin. Tapos hindi natin. Ngayon, ang gagawin natin, eto, titignan natin kung effective, no? Ipapasok natin sa primera, sa segunda. Oops, wala. Ayan, segunda. Yan. So isang buwan na sa akin itong sniper pero hanggang ngayon nalilito pa rin ako. Ayan, punasa natin medyo malabo eh. Ayan. Pasensya na, di natin nalinis yung motor. So ready na tayo. Tulak natin. Okay. Hawakan muna natin pala yung clutch. No? Pisilin natin kasi hindi natin maitutulak eh. Okay. Panalo, tropa pits. Alright. Nice. So yun, umandar naman, no? Pero sa mga tropa pits natin yan, no, wag natin laging gagawin yun. Kasi parang not good eh. Feeling ko lang, no? So gagawin lang naman natin yun kapag ka-emergency. Yung talagang nalobat yung baterya natin. No? Kasi napansin ko medyo parang gugulatin niya yung ano eh. Kumbaga parang tulog na bigla mong ginising. Uy, ganun. Gugulatin mo yung motor para umandar siya eh. Pero actually sa totoo lang hindi siya hindi siya ganoon kahirap pala. Nung una lang nung tinresting ko. Tapos nung pangalawa, hindi mo naman kailangan na sobrang layo. Yung 10 kilometers, actually kahit nga mababa pa sa 10 kilometers, sa papaandar ko siya eh. Pwede na! Pero mas maganda medyo nasa 10 kilometers siguro. Para medyo mas malakas yung kuryente na gigising sa kanya. Okay. No? So, yun sa mga tropa pits natin, huwag nyo laging gagawin, no? Kapag emergency lang. Testing naman natin yung isang technique. So, balik tayo dun sa area natin. O kaya, dito na lang tayo. Testing natin dito. Papatayin natin yung susi. Ayan. On natin ulit yung susi. Wait lang, may dadaan na sasakyan. Ngayon, ang gagawin natin, ipasok natin dito sa kwarta. Pag ayaw pumasok, ibig sabihin, maingay.
Pasok natin sa kwarta, kapag ayaw pumasok, ibig sabihin wala siyang pera. Kaya nga wala siyang kwarta. Ayun. Ayan. So, nakakwarta siya. Testing natin siya paanda rin. Yun, testing natin. Actually, ginawa ko na ito kanina. Nung unang-una, ito ang una ko sinubukan. Nagirapan ako. Pero subukan ulit natin. Hindi ko lang kung paano yung patasin eh. Magalit siguro. Wait lang, may dumaan ulit sa sakyan. Ayan, so take two tayo ulit. May dumang sasakyan. Baka masagadaan yung camera natin. Yun. Woo! Pansin nyo, gumana siya. Effective yung technique natin mga tropa, no? Nga lang, ito yung kapalit. Pagdumi yung gulong natin, hindi nalinig ko yung motor. Ayan. So, legit yung mga technique, no? Kaya wag tayo mangangamba sa mga tropa pits natin na gustong bumili ng Sniper 155 na walang Kickstarter. So, ito na yung solusyon dyan. Saka, siyempre, hindi porket na may technique tayo, no? Sabi ko nga, huwag natin laging gagawin kasi nagugulat yung makina eh. So parang hindi siya maganda. So gagawin lang natin yon kapag emergency. Mas maganda maglagay tayo ng voltmeter, no, sa motor natin para na monitor natin yung patay muna natin. Yan, neutral. Maglagay tayo ng voltmeter para na monitor natin yung capacity, tama ba? Ng baterya, no, yung kakayahan niya na bumuhay ng magbigay ng power o kuryente sa ating motor. Kung nangangamba tayo, pwede tayo maglagay ng voltmeter. So, mura lang naman yung voltmeter, no? Saka hindi naman siya mahirap ilagay. Actually, plug and play nga lang yun. Pero mas maganda mayroon kang kakilala na marunong maglagay para hindi magtap kung saan-saan, no? So yun, first try ko sa hatak-hatak gulong. Para sa akin medyo mas mahirap siya. Pero kung mapapansin mo, napakasimple ng ginawa ko, di ba? So kailangan na ng konting puwersa. Pero para sa akin mas madaling tinutulak. Kasi mas enjoy. Pero depende dun sa trip nyo mga tropa page kung ano yung gusto nyo rin. Yung medyo tinutulak o yung hinahatak na lang yung gulong. Pero syempre kapag maraming tao, mas maganda yung hatakin mo na lang yung gulong kaysa nagmumukha kang para kang tipaklong na tumatakbo, di ba? Kapag yung titulak yung gusto mo technique na paraan para paandarin yung motor natin. So doon ka na lang sa paghahatak ng gulong. Nga lang medyo kailangan mo ng konting puwersa pero hindi naman sobrang laking puwersa, no? O hirap. Siguro hindi ko lang siya gamay kanina kasi nga first time ko siyang gawin. So, marami nang gumagawa ng video na to. Inulit ko lang siya kasi gusto ko ako mismo yung makasaksi. At ayun, napatunayan ko naman na totoo nga, ang chismis. So, ayun mga tropa pits natin. Ito na yung ating Sniper 155, si Jimsy. At by the way, ako nga pala si Mans. Ngayon, nasubukan na natin kung paano yung technique, kung paano natin paaandarin yung sniper natin kapag nalobat yung baterya. So, yung una is yung pagtulak. Pangalawa, yung paghatak natin sa gulong. So, ganun lang pala kadali, So, maraming salamat nga pala sa mga supporters natin dyan. Mga tropa pits natin dyan. Share ko lang yung mga natutunan ko. Actually, may mga gumagawa na nga nito, gaya ng sinabi ko nung una. So, kaya ako ginawa yung video na to kasi gusto ko ako mismo yung makasaksi kung totoo o kung gaano kadali yung pamamaraan na yun. At yun, sa nakita ko at nakita nyo, na ganun talaga kadali, So, yun, wala akong masabi. Napakadali, no? At ito, makapapansin yung sniper natin, napakadumi pero ang pogi pa rin, di ba?
Ayun, sa mga tropa natin nga parang nagtataka kung bakit dito ako nagbibideo sa sementeryo, sa memorial. Kasi nga, nagpapalinis ako ng puntod namin kasi nga malapit na ang November 1. So, itong ating Sniper 155. So, maraming salamat sa mga tropa pits natin dyan. Hanggang dito na lang muna tayo at sa susunod na video natin. Ayan, magkita-kita muli tayo. And thank you nga pala sa mga nag-like at nag-subscribe sa ating channel. Ayan, hanggang dito na lang tayo. Thank you.